Bilang doktor po, internist, cardiologist, lagi ko tinitingnan ano yung mga senyales na may sakit sa puso ang isang tao. Hindi lahat ng sakit sa puso kailangan mabigat ang dibdib. Minsan merong mga unusual signs at mga clues na sakit sa puso pala. Tingnan natin tong 12 na medyo kakaibang senyales. Number 1, humihilik sa gabi. May sleep apnea. Yung malakas na paghilik, pwede siya mag-cause ng sakit sa puso. Yung mga hindi makatulog, ito po, usually malaki ang leeg. Pag malakas humilik, may chance na mas maha-high blood sila, magloloko yung puso, babagsak yung oxygen, mas malaki chance ma-stroke at ma-heart failure. So pag madalas humilik, pa-check natin sa isang pulmonologist kung sleep apnea ba na nagbabara o baka yung konting hilik lang naman na hindi delikado. Number 2, minsan may mga ganito. Yellow-orange na rash. Sa balat, minsan sa mata, minsan sa kamay. Nakikita to kung mataas ang triglyceride. Parang cholesterol na rin siya. So, pag high triglyceride, high cholesterol, pwede maging ganito. Lumalabas na yung taba sa balat. Kaya check nyo po kung meron kayong ganito. Number 3, unusual sign na mahina ang puso, mahina ang grip. May pag-aaral po kung gaano kalakas ang grip strength natin, halos ganun din kalakas yung puso natin. So pag mahina ang grip, lalo na pag senior na, nagkakaedad na, humihina na ang grip, humihina na rin yung lakas ng puso. So dapat lagi tayo mag-exercise. Isang clue yan. Sabihin kung madalas ka na makahulog ng bagay. Number 4, merong isang unusual sign na merong itim-itim sa ilalim ng kuko. Okay? Ang itim na itim po, ito po, dugo po yan. Okay? Nagkakaroon ng blood clot sa dulo ng kuko. Nakikita to kung may problema sa valvula sa puso. Tawag namin dyan endocarditis. Kung nagkaka-infection sa valvula ng puso, tumatapon yan, pag bomba ng puso, minsan nagbabara dito sa kamay. Number 5, madalas mahilo. Okay, parang babagsak, nalulula. Pwedeng nagloloko yung tibok ng puso, nagkukulang ng blood supply sa utak, kaya nahihilo, humihina or heart failure, mahina ang bomba ng puso, nagloloko ang tibok, minsan tumitigil, nagkukulang ng blood supply sa utak, kaya nahihilo. Minsan nagko-collapse pa. Number 6, sexual problems. Okay? Ibig sabihin, medyo walang gana yung lalaki o yung babae. Pwede dahil sa high blood, pwede dahil sumisikip na yung mga arteries natin dahil sa cholesterol, pati yung mga arteries sa private part ng lalaki at babae, medyo nagbabara na rin. Dahil dito nagkakaroon ng erectile dysfunction. Number 7, kung nag-iibang kulay ng kamay, ito bluish, medyo blue siya. Meron nga mga blue baby, di ba? Yung mga blue baby, alam niyo yun, may congenital heart defect, may butas sa puso. O minsan, pag nalalamigan, sumosobra blue yung kamay. Yung sabihin, poor circulation yon. Pwede may poor circulation. At minsan naman, merong parang nag-iiba, parang mottling, nagiging purple konti, pwede ring endocarditis, may problema sa puso. So, katulad nito, bluish siya. Nagbo-blue yung dulo. Tapos dito masyado maputla. Anemic, nakikita rin dito sa kamay. Number 8, laging dumudugo ang gums. Okay? Pag laging may sira ang gums natin, may infection, laging may nana, may sugat, pwede magkaroon ng sakit sa puso. Ang theory dito, dahil sa infection sa bibig, pwedeng kumalat yung bacteria, pumunta sa dugo at pumunta sa puso. So, pwede magkaroon ng inflammation of the heart. Nakita nila po yan. Number 9, ito yung kumakapal, ang balat. Usually sa leeg o dito sa siko. Yan, kumakapal, nangingitim, minsan maraming skin tag, kumakapal. Pwede to makita sa diabetes, metabolic syndrome, overweight,
Siyempre, pag may diabetes, may metabolic syndrome, malaki na chance magkaroon ng sakit sa puso. Number 10, hirap huminga. Okay, pag hirap huminga, baka heart failure yan. Mahina ang puso. Hinihingal pag umaakyat sa mataas. Nagmamanas. Okay, pag may manas, may mga possibilities yan. Pwedeng lagi ka lang nakatayo, dependent edema, or pwedeng heart failure, mahina ang puso, pwedeng liver failure, pwede ring kidney failure. And number 12, laging pagod. Okay? Laging hapo, laging pagod, konting lakad lang, hinihingal na, pwedeng heart failure po yan. Okay? Kaya nga mahina eh. Pero maraming dahilan ng laging pagod. Hindi lang heart failure, pwedeng anemic, pwedeng may cancer, or pwedeng may depression. Ito, added signs to ng high cholesterol. Pwede mo pakita, Doc Lisa. O, pag mataas ang cholesterol, pwede na magkaroon ng sakit sa puso. Tulad na sinabi ko, di ba, may mga yellow, orange, minsan sa mata. Minsan naman, dito mismo, sa loob ng mata, sa bilog ng mata, may puti-puti, cholesterol din yan, arcosinilis. Or another sign, ito, nakita nila yung taong yung tenga na may linya, earlobe crease. Higher chance din na may sakit sa puso, lalo na pa nagkakaedad. Okay? Ito po, ang pinakita ko po, unusual symptoms. Pero yung normal symptom ng sakit sa puso, alam niyo na, mga chest pain, yan o. Pag sa babae, medyo iba ang sintomas, hindi lang masakit ang dibdib, minsan hinihingal sila, nalalamig ang kamay, nasusuka, o minsan nandito ang namamanhid, pwede rin po yan. Paano tayo iiwas sa sakit sa puso? Tingnan nyo, ito yung dapat nating kainin. Okay? Ito pwede nyo kainin marami per day. 2 servings per day. Doc Lisa, pwede mo focus. Basta gulay, tingnan nyo itsura, carrot, gulay, pwede yan. 2 servings in a day. Pagdating dito sa mga, mga cereal, nuts, pwede rin to 1 serving in a day. Pag sa oil, konti lang. Pag sa mga mani, monggo, legumes, buto-buto, isda, pwede po yan. 4 servings per week, mga 1 a day. So, ito pwede nyo kainin. Ang babawasan, ito na. 3 times in a week lang daw. Actually, gusto nila 3 times in a week lang yung egg. Pero pwede siguro 1 egg in a day. O kung 2 itlog, so siguro 2, 3 times in a week. So, parang 1 egg in a day. Yung masyadong full cream milk, cheese, mga 3 times a week lang daw. Okay? Pati karne. Ito yung mas babawasan pa. Twice in a week lang, karne, butter. Tapos yung processed meat na favorite natin, mga hotdog, langgonisa, lahat to, gusto nila occasional lang, parang once a month, twice a month, paminsan-minsan. Kasi nga, pag processed meats, marami ng preservative. Okay? Sana po nakatulong tong video na to para alagaan natin ang ating puso. Salamat po.